Ang Kagawaran ng Energy ng Pilipinas, DOE, ay inexplored ang potensyal ng Palawan bilang isang mapagkukunan ng white hydrogen, na kilala rin bilang native hydrogen, bilang isang malinis na mapagkukunan ng energy. Ang exploration na ito ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte upang magamit ang mga indigenous clean energy resources. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Kagawaran ng Energy ay nakolekta ng white hydrogen mula sa Palawan upang masuri ang potensyal nito bilang isang mapagkukunan ng energy, sinabi ng DOE noong Miyerkules. Nakumpleto ng DOE ang survey ng reconnaissance sa Palawan mula August 12 hanggang 15 bilang bahagi ng inisyatibo nito upang masuri ang potensyal ng bansa para sa native hydrogen, na kilala rin bilang white hydrogen. Sa pagitan ng August 12 at 15, isang magkasanib na grupo ng teknikal mula sa DOE Ecosystems Resource and Development Bureau, ERDB, at Energy Research and Testing Laboratory Services, ERTLS, ay nagsagawa ng isang reconnaissance survey sa buong Palawan's ophiolite belts, na nagtitipon ng mga kritikal na tubig, gas, at mga sample ng bato mula sa hot springs at outcrops sa Sofronio Española, Nara, at Puerto Princesa City. Ang white hydrogen ay isang natural na nagaganap, mababang carbon na mapagkukunan na ginawa when water reacts with iron-rich rocks deep underground, a process called serpentinization. This process releases hydrogen, which can accumulate in geological formations, paglabas ng hydrogen sa isang proseso na tinatawag na serpentinization. Ang paunang mga resulta ng fieldwork sa mga site tulad ng hot spring cay sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City, at Bato-Bato Hot Spring sa Barangay Caletegas, Munisipalidad ng Nara, ay nagsiwalat ng mga promising na tagapagpahiwatig ng natural na nagaganap na hydrogen, na binibigyang diin ang potensyal ng Palawan na higit na mag-ambag sa clean energy transition ng Pilipinas, bukod sa proyekto ng Malampaya. Ayon sa DOE, ang pagsusuri ng mga native sample ng hydrogen ay makakatulong din na gabayan ang mas malawak na diskarte ng bansa para sa paggamit ng mga mapagkukunang malinis na energy. Ang survey, na suportado ng Mines and Geosciences Bureau, MGB, Mimaropa, ang Palawan Council for Sustainable Development, at mga lokal na pamahalaan, ay bahagi ng isang mas malaking pagsisikap sa buong bansa upang galugarin ang 9 na ophiolite belts ng bansa para sa mga native clean energy potential. Ang mga halimbawang nakolekta ay sumasailalim sa detalyadong pagsubok sa laboratorio upang matukoy ang kakayahang umangkop at sukat ng mga native reserba ng hydrogen, na nagpapalam sa diskarte ng gobyerno para sa pagsasama ng mapagkukunan ng mababang carbon na ito sa merkado. Matatandaan, nagsagawa ng paunang geological survey ang Department of Energy sa mga piling lugar sa Zambales at Pangasinan bilang paghahanda sa kauna-unahang eksplorasyon ng native o natural hydrogen sa bansa. Sakop ng survey ang mga lugar na bahagi ng 2024 Philippine Energy Bid Round, at layunin itong makalakam ng pangunahing datos ukol sa geological at environmental data upang mag-abayan ang mga susunod na contractor. Kabilang pa sa mga sinuring lugar ang mga Tarem Hot Spring sa Pangasinan, gayon din ang Botolan Hot Spring at Nagsasasip sa Zambales, mga lugar na may potensyal sa natural hydrogen batay sa presensya ng hot springs at ophiolitic rock formations. Nabatid din na ang field assessments ay isinagawa kasama ang Mines and Geosciences Bureau Region 3, lokal na pamahalaan, at Municipal Environment and Natural Resources Offices.
Dagdag pa rito, bahagi rin ng paghahanda ng DOE para sa unang training program sa bansa ang tungkol sa native hydrogen exploration na gaganapin ngayong taon para sa mga local at international experts. Sinusuportahan din ng survey ang patuloy na pananaliksik ng Philippine Nuclear Research Institute, PNRI, na nakatuklas ng pinakamalaking natural hydrogen ship sa bayan ng San Antonio, Zambales. Sa nagsasasip pa lamang, mahigit 800 tonelada na ng natural hydrogen kada taon ang lumalabas, at may posibilidad pang may reserba sa ilalim ng lupa. Ang white hydrogen ay maaaring potensyal na maging isang epektibo at mahusay na alternatibo sa iba pang mga pamamaraan ng paggawa ng hydrogen, tulad ng pag-aayos ng singaw o electrolysis. Maaari rin itong maging isang mahalagang mapagkukunan para sa mga industriya tulad ng mabibigat na tungkulin na transportasyon at industriya ng bakal. Kapag ginamit bilang isang gasolina, ang white hydrogen ay hindi gumagawa ng mga paglabas ng CO2, ginagawa itong isang potensyal na malinis na mapagkukunan ng energy. Samantala, ang Pilipinas ay aktibong nag-e-explore ng green hydrogen bilang isang potensyal na malinis na mapagkukunan ng energy, ang gobyerno at pribadong sektor na nagpapakita ng pagtaas ng interes. Ang kagawaran ng energy ay nagmamaneho ng exploration na ito, lalo na para sa geologic hydrogen, at aktibong tinatasa ang mga bid para sa paggalugad sa mga itinalagang lugar. Kasabay nito, ang mga pribadong kumpanya ay bumubuo ng mga green hydrogen projects, lalo na sa Mindanao, upang mapalitan ang mga diesel power plant na may nababagong mga sistema na pinapagana ng energy. Ang Pilipinas ay may masaganang mga mapagkukunan ng solar at hangin, na ginagawang angkop para sa green hydrogen production sa pamamagitan ng electrolysis.